O eto, kayo ba inimbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga supporter ng China? O, pakinggan at panoorin po natin mga kababayan. Monica, hindi sumagot ang China sa imbitasyon ng koalisyon. 2 buwan simula nang magbigay ng imbitasyon ang atin ito coalition sa isasagawang Peace and Solidarity Concert na magsisimula nga ngayong araw. Pero hanggang ngayon, walang tugon ang Chinese Embassy tungkol dito. Ay, wala. Takot sila, ayaw umano, ayaw sumali. Narinig nyo mga bossing chipa mo, sir? Narinig nyo? Takot, ayaw sumagot ng Chinese Embassy doon sa imbitasyon na pa-concert ni Pangulong Bongbong Marcos. Ulitin natin, ha? Oh. Ryan, sumagot ba ang China sa imbitasyon sa kanila ng atin ito koalisyon? Monica, hindi sumagot ang China sa imbitasyon ng koalisyon. 2 buwan simula nang magbigay ng imbitasyon ang atin ito coalition sa isasagawang Peace and Solidarity Concert na magsisimula nga ngayong araw. Oh. Kung dati si Pangulong Duterte, meron pa eklabo sa atin nung panahon ng eleksyon na siya ay pupunta sa West Philippine Sea para itarak ang bandila ng Pilipinas at tayo ay ipagtanggol na sa atin yung karapatan ng West Philippine Sea. Wala pong natupad doon. Hindi po nangyari yun, mga kababayan. Eklabo nga lang daw po. Hindi ko nga alam kung yung yung jet ski na kanyang sinasabi naibenta na ho. Di ba? Naibenta na, baka mamaya nakasulat, for sale, jet ski. Reason for selling, hindi nagamit nung may-ari ng ibang bansa na. Tanong nga nung nasa FNG, Procter & Gamble, OFW din po ba ang tawag doon sa mayor na nagtatrabaho sa labas ng bansa? Wala ho, di ba? Hindi nila nagampanan yan. Pero eto kay Pangulong Bongbong Marcos, may pa-concert pa. Di ba? May pa-concert pa. Pero hanggang ngayon, walang tugon ang Chinese Embassy tungkol dito. At eto imbitado pa mismo, Chinese Embassy. Para ipamukha siguro sa kanila na sa amin ito. No? Hindi yung kagaya nung Pangulo, anong dating Pangulo na puro lang huyabang. Wala naman. Naipangako sa atin na tayo ay titindigan sa West Philippine Sea. Tapos nung siya nanalo na 2016, sumakamay niya. Sumakamay niya mga bossing yung papel na desisyon ng UNCLOS na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Ano ginawa niya? Wala po. Pampunas lang daw po ng EAT. Pampunas lang daw po ng EAT, mga kababayan. Hindi man lang niya ibinalandra sa buong mundo. Eto po, kami ang may karapatan dyan. Sikat na sikat siya noon, di ba? Sikat ang dating Pangulo sa buong mundo, mga kababayan. Pero teka, hindi sikat na hindi sikat na nagagalingan kasi paupo pa lang naman siya. Sikat dahil daw po, madaming pinapatay. Asakla, sumikat ka nga naman. Hindi naman sa kagandahan ng ginawa mo. Nandiyan yung kaibigan natin na sila Itera. Siguro sila Itera hindi naniniwala kaya napabisita. Na umabot tayo ng ng 10,500 kaninang umaga. Tuloy! Sabi ng koalisyon, pinadalhan nila ng imbitasyon ng lahat ng mga karatig bansa na claimants din sa South China Sea gaya ng Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei at China. Nakita nyo? Lahat nung nagke-claim na sa kanila ang West Philippine Sea, imbitado kayo. Tara pag-usapan natin dito yan. Nang maliwanagan kayo. Ganon kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho kagaya nung dati, mga bossing.
Wala lang. Kasi election, sasabihin ko, magje-jet ski tayo papunta sa West Philippine Sea. Nung nanalo na ho, wala na, hindi na ibinalandra. Alam nyo ho pabor na pabor sa atin yun. Pabor na pabor sa atin yun. Kasi nga, pag kasabay ng kasikatan niya, no, sa pagmumura, sabi ni Jeneline Pajarillo, kasabay ng kasikatan niya, pagka pinakita niya yun, syempre madaming susuportang bansa sa atin. No? Iginagalang ng bawat bansa ang UNCLOS, mga bossing. Kaya lang hindi. Hindi ko alam kung bakit. No? Siguro nasabihan ng China. Wag mo nang pakita yan, ano? Wag mo nang ano yan. Okay na yan, no? Basta friends tayo. Yun, friends. Sabi ni Atty. Larry Gadon, pumunta ng China yan no? Papunta ng China yan sa pamamagitan ng Hong Kong. No, para humingi daw ng asylum kay Xi Jinping. Kaso, tinabla daw po. Yun ang na-traidor kung totoo yung sinasabi ni Atty. Larry Gadon. Di ba? Tuloy ko. Actually, yung ating peace concert at sea, it's an invitation for Biruin mo, may peace concert pa may pa-concert pa. peace among our neighboring countries, kasama doon ang China. Iniimbitahan natin sila na sumama sa ating pagtindig para sa kapayapaan. We also sent letters actually in inviting representatives of Ito ho, kapag kaho ito, nabalitaan ng buong mundo, mga kababayan, mga boss chief, sir, mabubura yung sinasabi ng China na tayo po ang umuudyok at bumubuyo sa kanila, no? Para gawin nila yung mga pagwa-water cannon. Makikita ng buong mundo na tayo na nga yung nanalo doon sa UNCLOS, no? Tayo pa yung gumagawa at bumubuo at nag-uumpisa para pag-usapan itong West Philippine Sea ng mapayapa. Di ba, Sir Almond Lee? Pag na-impeach, diretso rehas na siya, sabi ni Alone TV. Saglit lang, dada ka lang, magagalit sa'yo DDS pag tataguin kanyang mga yan. the embassies. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang atin ito coalition sa mga susunod na panahon ay pagbibigyan ng China ang kanilang kahilingan alang-alang sa kapayapaan. Tignan nyo nga, hindi makadalo yung China. Yung mga pro-China dyan, mga DDS, uy! Kayo nga umudyok sa kanila. O kaya sabihin nyo, kami na lang ang pupunta sa West Philippine Sea. Tapos, wag na kayo bumalik. Doon na lang muna kayo. Pagbalik na ni Inday Sara Duterte sa 2028, mga kababayan, doon kayo bumalik. Yung mga DDS, doon kayo bumalik. Kami, magtatago na kami. Hindi pala, 2028 pa pala. Matagal pa pala. Minsan kinakabahan ako kapag kayong sinasabi ng mga DDS, magtago ka na. No? Para ako si Bato de la Rosa napapabalik-was agad ako, napapatago agad ako.